ngayon is hahanap kami ng kukumustahin muna namin, no? Hahanap kami ng different individual person para kumustahin natin this time. So ngayon, let's go. Ano pa ulit ko muna dyan? Ako muna magsimula. Yes. Gusto ko pumakula. Kasi Kami napili na ako kanina eh. favorite person ko to. Sige. Go. Bakit hindi mo nasabi yung pangalan mo, edad, sa pinakatira? Ako si Anglia, 10 years old, taga dito. Kamusta ka naman ngayon para malaman nila kung ano sitwasyon mo ngayon? Pagod? Napilitan ka ba yung pinakatito ni Sheena? Hindi naman ba? Inaasahan mo mapuli ka ngayon at sa paglabas mo sa araw na to. Thank you, Andrea. Ako may napili ako dito kasi pinakilala siya sa akin kanina. So ngayon, kuya, kayo ka. Kilala ko na siya eh. So ngayon, kuya, tanong ko. Ay, paano ba? Dito. Ay, sige. Ayan, pakilala ka, pangalan mo, age mo, sino nag-invite sa'yo dito, at ano yung ano mo, ano yung expectation mo dito ngayon sa church? Ako pa si Gabriel Pilong Nasa na nakatira sa Western Bigotan, Taguig City. And ang expectation ko lang ngayon is mas marami akong matutunan ako dito sa church nyo ngayon. And Joke lang. So ngayon, ayan, may nakamusta na tayo. Sino bang gusto natin kamustahin dito? May nakikita ka pa ba? Sino yung malakas ang loob? Sino yung malakas sa loob na gusto kamustahin? This time. Parang ito kanina katuan eh. Kaya na to active na active. Sige nga. Siyempre galing sa mga church natin. Sige nga. Kamustahin mo. Ay! Sige nga. Pakilala ka sa kanila, harap ko sa kanila. Ayan. Wala kang view. Sige na. Huwag ka tumaya. Pero mamaya, di yan mahihiya. Ayan na talaga. Mas mamay makikita niyo siya. Makikita niyo sa statement. May gagawin na din. Ayan, sige. Kamustahin mo natin bawat isa para tayo sa Ikaw na lang. Wala talaga. Pumili ka din sa Oo. likod. Actually, kasi baguhan kasi sa akin yung mga pagmumukha nila. Kaya ngayon, may nakamustahin ako dito. Sino? Ay, ito! May dalaga dito. Wait lang. Ikaw po kakamustahin ka namin. Tayo ka nga po. Dito tayo sa harap tara. Dito. Minsan po, kamustahin na lang namin. Tsaka yung pangalawa sa baba. Pero dito, ito yung pinakamaganda dito. Siya pinakamaganda dito ang dalaga sa church namin. Ayan, kumustahin natin si Ate. Ate Carmen. Ang values ako ni Mami. Mama ito rin mama siya. Gagawin mo sa kanya para makilala ko nila ma. Ano pangalan, edad? Huwag mo sabihin mo 20 years old ka pa lang ha. Sige. Magandang hapon mo, pasensya na kayo sa boses ko. Ako si Carmen Gansan. Tapos, ilang taon na kayo? 50. 50? 50 years old. 50. Kala ko 50. Kamusta ka naman ka? Okay lang, masaya ako nakita ka kayo. Wala. Oo ka, masaya kang nakita kami. Pero may inaasahan ko bang makita ng ano na to. Kayo dito tumambay kasi may Hindi wala. Wala na nakikita. Hindi ba nag-times 10 yung sibong ng puso kasi pinakilala ka dito ma? Ay sige, maraming salamat Ayan, po. thank you sa mga nakamusta namin. So ngayon, Pwede na tayo magsimula. Ayan. Handa na ba kayo? handa na ba kayo? Ayaw, hindi pa. Parang wala kang narinig eh. Handa na ba kayo? Hindi, sabay tayo. 1, 2, 3. Wow. 1, 2, 3. Handa na ba kayo? Sige ngayon, Ayan po kayong tumayo at magsaya tayo ngayong araw na to. Walang KG! Oo, wala tayong KG. Walang KG sa araw na to. Pag sinabi ko walang tumayo, pag sinabi ko walang tumayo. Amen! Kaya bigyan natin ng magandang palakpakan, pinaka-the best na palakpak para sa ating music
boses ko. Ayan. So ngayon, magkakaroon tayo ng, alam niyo praise and worship? Alam niyo yung praise and worship? No? Hindi. Sige. Kakantahan natin si Lord sa araw na ito. I guess, alam niyo naman yung kanta kasi, ano siya, sometimes dumadaan siya sa mga streets natin, no? So ngayon, ayan, ayan. Feel ko hindi pa kasi ready yung lahat eh. Ready na ba kayo? Bigyan na natin malakas sa balita. Amen. Ayan. So ngayon, if hindi ko alam yung kanta, may lyrics tayo dito, masasabayin nyo. And sabi nga ni Ate Hana, walang KG ngayon. Sabay-sabay tayo maawit, sabay-sabay tayo sasayaw this time, no? Ayan, let's go.
Let's continue to lift up the name of the Lord. Huwag niyo muna isipin yung mga katabi niyo at this time. Isipin niyo muna yung communication niyo kay God. Isipin niyo muna yung communication niyo, yung status niyo ngayon sa mga oras na ito. Isipin niyo kung anong lugar na napuntahan niyo sa oras na ito. Isipin niyo muna yung sarili niyo at yung connection niyo kay God. Tumingin kayo sa katabi niyo.
Tingnan nyo ang katabi nyo. Nakikita nyo, kilala nyo sila, di ba? Kilala niyo ako. Ayan. Tingnan nyo mga katabi nyo. Kilala nyo sila. At alam nyo ba, kapag dumating tayo sa time na ayan, dumating tayo sa time na dumating na ang Lord, dumating na si Jesus Christ. Alam niyo ba naman kapatid tayo? Alam niyo ba na pagdating niya is nandito siya, nandyan siya, nakatingin sa atin, sasabihin niya tayo, sabihin niya mga anak, ano, kumusta kayo? At this time, I want you all guys na focus tayo muna kay Lord, no? Ngayong araw. Kasi alam ko, nandito kayo, alam ko nandito kayo, in-invite kayo pa, pero alam ko na may rason bakit kayo nandito. Hindi kayo napilitan. Alam ko nasa isip ng iba, pupunta ba ako or hindi? Diba? Nasa isip din ng iba. Pero alam ko, nandito kayo nakatayo ngayon sa araw na to. Nakatayo kayo dun sa mga upuan nyo. Kasi alam ko na may plano sa inyo ang Lord. Alam ko na may gagawin ng Lord sa mga buhay natin. Siyempre, alam naman natin, iba-iba tayo ng mga branches of Christianity dito, no? May Catholic, merong ibang religions dito, no? Sino mga dito? Catholic. Ayan. Huwag niyo isipin na hindi kayo belong, no? Isipin niyo, nandito kayo para kay Lord. Dinala kayo dito ni Lord. Yes, dinala kayo dito ni Lord para ipaalam na ang buhay niyo ay kay Lord lang. Para ipaalam na ang mga sarili niyo ay dapat na kay Lord lang. Alam ko may mga kasalanan tayo at alam din natin na yung mga kasalanan natin na gagawa, yung mga kasalanan natin na ginagawa sa araw-araw, hindi natin siya makontrol, no? Pero, sabi nga, God is in control. Every time na nagkakamali kayo, every time na may mga pagkakamali kayo na iisip, yun din yung time na binabago kayo ng Lord. Yun din yung time na binibigyan kayo ng Lord ng chance. Alam niyo ba si Lord, hindi siya marunong tumanggi. Si Lord parati siyang naka-open arms sa atin. Even though, yun, mga makakasalanan tayo, naka-open arms sa atin si Lord, no? And this time, awitan natin ang ating Panginoon. Let's sing to the Lord. Isipin niyo muna yung mga connection niyo kay Lord. Huwag niyo muna isipin yung mga katabi niyo dyan. Kung gusto niyo, ipikit yung mga mata niyo, itaas yung mga kamay niyo. Kung gusto niyo, alam niyo, yung mga emotion kasi natin, hindi natin minsan makontrol, di ba? Kaya ngayon, bawasan muna tayo. You never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me.
What a friend you have been. Oh, what a Cause when I think of how you bless me, how your hand has never let me go. Then I sing you have been so good to me. Oh, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh, I can't believe how you
kami, Lord, at masukat, Lord, kung gaano kami mahal, Lord. Truly, Lord, that you are so good to us. You are good to her. You are good to him. You are good to them, Lord. Truly, Lord, yung kabutihan mo sa amin is nandito. Yung kabutihan mo, Lord, is still hindi magbabago, Lord. At alam namin, Panginoon, alam mo, Lord, yung mga pagkakamali namin sa buhay. Alam mo, Lord, yung mga struggles. Yung mga pabigat sa buhay namin, Lord. Alam namin, Lord, na dadaan lang to, Lord. Alam namin makakayat namin ito, Lord. Because sometimes, Lord, nakakaisip kami ng mga gawain. Nakakaisip kami, Lord, ng mga negativity sa aming mga buhay. But still, ikaw yung magbabago sa amin because you are so good to us, Lord. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a mess you have been. So good to me. Oh God, I can't believe you love me. What a friend you have been. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore to sing. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? I sing.
this place. You alone deserve my praise. You're the name above all names. Be exalted now in heaven. As we glory fill this place. You alone deserve my praise. You're the name above all names. Be exalted now in heaven. As the Deserve mo na mapapurihan ka, Lord. Deserve mo na bigyan ka naman taas sa papuri, Lord. Deserve mo, Lord. Nitaas ka namin sa konseto, Panginoon. Deserve mo, Lord. Magawain ito sa ngayon, Lord. Alam namin, nakikinig ka sa amin, nanonood, nandito ka sa kaligtaan namin. Because, Lord, we know na ikaw ang Diyos, Lord God. Na walang katapusan, Lord. This time, Lord, we are praying. Hindi ko man, Lord, mabasa ang isip ng bawat isa, Lord. But, Lord, alam ko, Lord, may mga hinaling sila sa buhay nila, Lord. Alam ko, Lord, na may mga problema sila. Alam ko, Lord, na may mga gusto silang sabihin. May mga gusto silang iwan, Panginoon. Sa mga kaibigan nila, may gusto silang iwan, Panginoon. Sa mga taong tigala nila, sa mga taong malalapit sa kanila. But alam ko, Lord, alam namin na hindi namin ito ngayon mai-share sa iba. Because, Lord, nakakabahan kami, nahihirapan kami kung paano namin kumontrol yung mga life namin. Nahihirapan kami, Lord, kung paano namin sasabihin yung mga negativity na nararamdaman natin sa mga buhay namin, Lord God. But alam namin, Panginoon, na once kami ay lumapit sa iyo, alam namin, Panginoon, na once na nag-rant kami, nag-share kami, Panginoon, ng problema namin, na mga unsaid talk namin, Lord God, once na lumapit kami sa iyo, Lord God, gagaan ang pakiramdam namin, Lord God, spiritually, emotionally, and alam namin, Lord God, na ikaw lang, Lord, makakapagbago sa amin, Lord God. Eh, sabi ko kanina, Lord, araw-araw kami nagkakamali. Araw-araw kami may pagkakamali. Araw-araw kami natutukso. And alam namin, Lord, na araw-araw na rin kami babaguhin, Panginoon. At this time, Lord, deserve mo papurihan ka, Lord. Awitin natin for the last time. What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus, you deserve the praise. What is your name? Lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin, Lord God, at tinataas namin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' name we say, Amen! 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 And thank you, Lord. Thank you, Lord, sa magandang mensahe at kamibigay sa Panginoon. Pwede na tayo pumunta. Pwede na pala tayo pumupo. Tapos na po ba ang lahat? Hindi pa. Hindi pa daw. So ngayon, may magbibigay sa atin ng testimony. Ayan. So, pakinggan natin yung testimony ni Ate Hana. This time. This time. Kasi nandito kayo eh. Diba? So, ito
dito, sinasabi ko to, ito talaga accident yung nangyari sa buhay ko na magsasalita ko ng about sa testimony sa mga nangyari kung paano ko pinalo ng Panginoon sa buhay ko. And then, dapat may nakalaan para dito. And biglaan lang po na ako na po daw ang nag-testimony. And then, wait ko po para mag-share ko sa inyo lahat. And kagabi po, ako kagabi emotional, napaka-emotional na ko, sarili ko. Magta-type ako na galing sa puso ko. It was scripted, guys. Sinulat ko kasi ko, hindi ko to ang ita-type. Bakit tumasabi ng buo ko ano yung gusto ko sa parating sa iyo at makatulong sa inyo na sa ating makakay. Ma-apply din sa buhay mo. Kasi iba-iba naman tayo ng COVID-19 paano natin. Paano yung nasaktan tayo, paano tayo sa kaya, kung ano yung gagawin natin. But this time, babasahin ko lang sa mundo. I just want to share a short testimony about what God has done in my life recently. There was a time when I came to the Lord with a heavy heart. Tinatanong ko sa sarili ko na, Lord, am I really worth loving? Ayun, at ko parang sa sarili ko. Kasi, di ba, tatanong na din ba sa sarili ko na, anong purpose na kailangan saktan tayo? Kailangan luman tayo sa mga ganang pagsubok. Di ba? Ang simple ng tanong, pero ang hirap ng sagot. Di ba? Yun yung mga tanong lagi sa utak ko nakakataon eh. Am I really worth, para mahalin ako ng tao? Then, sinabi ko nga na I was tired emotionally and mentally. And I didn't understand what was happening. Una-una sa lahat, ako po isang babae, anak, kapatid, kaibigan. Pero yung pagkakao hindi po. Sinasabi ko sa inyo kasi nagsimula po ako nagsimula. Nagtaraga po sa atin na pinanganak tayo na kahit pinatapos tayo magdasal kayo sa Panginoon. Pero ang ko po, nagkulang po ako sa Panginoon sa guidance niya. Ang hirap po ba? Wala akong pakiusap po kasi ang gulo. Kini-question ko na yung sarili mo na bakit kayo? Ang dali lang maging mabait. Tama ba? Ang dali maging mabait. Pero yung paksa yung sabi ko, Lord, ang bait ko naman sa mga tao ito. Ang bait ko sa kanila. Pero isa lang natutunan ko. But instead of running away, I choose to run to God. Hindi ko i-detail kung ano yung nangyari sa buhay ko. Pero sinasabi ko sa sarili ko na nakayanan ko dahil sa mga taong ibibigay sa akin ni Lord na mag-motivate at mag-inspire sa akin sa araw-araw na kaya ko yan, worth it ka. Hindi ka basura. Dahil dinisign tayo ng Panginoon na perfecto. Makasalanan tayo pero sarili lang natin makakatulong na sa atin. Kasama natin ang Panginoon sa lahat ng gagawin natin. Tama po ba? Sino dito ka ng Panginoon? Sino? Diba lahat tayo meron? Diba? Pag takot tayo sa sarili
hindi ka na ibibigay sa kanila. Ibibigay ka na sa tama. Tama ba? Hindi ka natin. Naalisin yung mga tao, hindi makakatulong sa'yo. Pero kahit masakit, pero marirealize mo sa tulong, tama ba? Na ang galing ni Lord. Kasi kung sa patin, baka ano na nangyari sa akin. Diba? Tama ba? Hindi ito hindi ito scripted na sinasabi ko kasi pinagdaanan ko yan. Gusto ko na sabihin sa inyo na God made me realize things that were hard for me to accept at first. He showed me that I shouldn't rush things, especially love. I learned not to force connection, not to lower my standards just because I feel lonely. God reminded me that I deserve what is right and what is best according to His will. Amen? Tama ba yun? Hindi naman nagpa-pray dito na dumating sa kanila yung mga tamang tao. At hindi naman na yan. Hindi ko na-pray ko yan. Today, sa last message ko, I can say that choosing to run to God in difficult times is one of the best decisions I made. God is truly faithful and He always has a purpose, even if we don't understand. Ito ba, sabi ko sa mga kabataan, guys, na sinasaktan kayo, pamilya, kaibigan, i-take nyo yan. Nakalagay sa Bible, kapag pinito ka ng bato, mag-tweet mo ng inatay. Kasi babalik someday. Yung ginagawa niyo yung kabutihan, babalik ni Lord yan ng times 10. Amen? Times 10, totoo yan. Wala kayo sa akin kasi I prepare you. Kahit na ganun yung naranasan ko, sinasabi ko sa sarili ko, may the best na mga tao, may the best na mga bagay na darating sa buhay ko. At nangyari yun. Pero umaasa pa rin ako na yung mga pagsubok na darating sa buhay ko, kasama ko si Lord at hindi niya ako mababayaan. Okay? Kaya tayo mga kabataan, anak, lalaki, babae, na walang Diyos. Sige natin talaga araw-araw. Yung buhay natin, pinigay sa atin Diyos para sinatan, hindi para sa limihan, hindi para mag-desisyon ng mali, hindi para sabihin natin na nagkamali na ako ng no. Nagkamali ka ng una para magtutungabi, hindi ka na leksyon ni Lord para gawin mong tama sa susunod. Amen? Ito na yung pinaka-last night ko. Ito na yung pinaka-last na sasabihin ko sa inyo. Kapag mahirap ang buhay, huwag tayo mawawala ng pag-asa dahil meron tayo sa Panginoon. Yung lang ko ay galing ako ng Lord. Ayan. Palakpakan naman natin si Ate Ana. Ayan. So ngayon, So, sa next po na may magkakatulong sa aking mga kabataan. so may gusto lang ipalabas sa ating mga kids dito. Nakita niyo sa harap. Ito, yan. May gusto silang ipalabas sa inyo na super, may message kasi yung nila, yung papalabas nila dito sa harap. So, kayo na bahala mag-visualize kung anong message sa inyo ng Lord during ginagawa nila yung presentation nila, no? So, ngayon, start natin. Tawagin natin yung mga Bigyan po natin sila ng malakas na parang. eh, palakpakan natin mga kids. Let's go sa talk. Wait lang.
Ayan. Sana mabili niyo yung ano nila, gagawin nila. Kasi ako, during ginagawa namin siya, lately, napipili ko yung message sa akin sa ginawa nilang skit kasi yung ginawa nila. Talagang napipili ko na parang napili ko na yung nangyari sa batang upo dyan sa upuan na yun, may nakasulat na scene. At nangyari na din siya sa akin. So ngayon, panoorin natin yung mga kids kung paano nila i-deliver yung message ng Lord sa atin through this gift. Sige, start tayo. Oh, I've been desperate. Cried those loud prayers. Like Job on his knees, saying, Lord, I need more than a little help. I've been surrounded, felt fear on all sides. Like Daniel in the lions, alone I fight by myself. When I needed rescue, Jesus, you came through. Oh, in my hardest season, your promise held true. And every time I get low, you prove again that you're still my Savior now. Jesus, you came through. When I needed rescue, it's just information. Separate and saved. Because of you, Jesus, when I've been defeated, I know you'll pull me out of my grave. When I needed rescue, Jesus, you came through. In my hardest season, your promise held true. Every time I know you prove again that you're still my Savior now. Jesus, you came through. When I needed rescue, you are peace within disaster. You are calm inside the storm. I ain't seen you move and I won't leave you do what you did before. You are peace within disaster. You are calm inside the storm. I ain't seen you move and I won't leave you do what you did before. Rescue, Jesus, you came when I needed rescue. Jesus, you came through. When I needed rescue. Ayan, talagang naman natin ng mga kids na to. Actually, yung ginagawa namin, ay nakikita nyo, wala na yung sulat. Baliktad pa yung sulat. Ito kasi yung word. Ayan, nakikita nyo yung word. Nababasa nyo pa ba yung word? Ano nababasa nyo? Rescue. Alam niyo yung meaning niya. Alam mo, huwag nyo lang sabihin kung ano yung mga nanisip nyo during ginagawa nila yun. Pero explain ko kung paano. Explain ko lang ng saglit kung paano siya. So, yung mga bata, yung bata ko po dito, siya yung
ayaw nang sumunod. Siya yung batang siya yung batang distracted sa mga bagay and hindi niya binasa nakita niyo. Hindi niya binasa yung nakasulat. And then tayo nahirapan siya. Ganun din tayo sa mga scene na nagagawa natin. Hindi natin alam, hindi na tayo nakakawala. And hindi natin alam kung kailan tayo, kung kanina tayo lapit, no? So yun yung meaning ng ginawa niya ng scene. Kaya, ayun, nakaka-proud yung mga kids na ganun sila kaagad gumawa ng alam niyo yun, ganun sila kinikilos ng Panginoon. Kaya ngayon, dito ka ako. So yun, dahil ito yung pinaka-important na things na gagawin natin sa hapon na to. Ngayon, just makikinig tayo ng salita ng Panginoon na syempre, may gagamitin ang Lord. So ngayon, tinatawagan ko ang magbahanin sa atin ng salita ng Panginoon, walang iba kundi si Brother Ned. Palapakan naman natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Ned. Praise God, no? Maraming salamat sa Diyos na nandito tayong lahat, Sa gitna, no? GR. Hindi tayo nandito Sa para sa unahan. kung anong religion Sa group gitna kung ano na. meron tayo. Nandito tayo sa isang dahilan. No? Nandito tayo sa isang dahilan at Patay mo ba? anim na letra, no? Christ, no? Kahit ano man yung ating mga pinaglilingkuran mga simbahan, pag-religious group, kung ano meron tayo. Ang pinopromote namin dito bilang kabataan, bilang isang individual, ay ating Panginoon sa Kristo. Amen? Agree ba kayo? Kilala niyo ba si Christ? Yes, so kilala natin, no? So yun yung maganda. Nandito tayo, hindi tayo sa wala. Nandito tayo dahil meron tayong may purpose, no? Hindi tayo nandito tayo sa walang dahilan. No? Pwede naman tayo pumunta sa market. Mas malamig doon, mainit ba dito? Oh, reality mainit, di ba? Mainit, no? Pero sa totoo lang, may purpose kung bakit tayo nandito. Hindi tayo nandito ng dahil lamang sa saan? Sa wala, no? Hindi tayo nandito para lang masira yung schedule natin. Hindi tayo nandito para masayang yung oras natin. Nandito tayo dahil may purpose, mga kapatid, no? At yung purpose natin, yun yung pinakadahilan na kung bakit tayo nag-exist in this mundo as a youth, no, mga kapatid. So, mainit, pero sa biyaya ng Diyos, nandito kayo. Mainit, pero sa biyaya ng Diyos, nakakapag-iis kayo, no, mga kapatid. So, yun yung dahilan. So, sabi nga, yung init, hindi yan dahilan para hindi tayo mag-ibig sa Diyos, no? Merong mga kwento no? Meron na ako kwento tungkol sa init. So, meron isang businessman na buong buhay niya, business na ang iisipin. So, pang story short, tumanda, namatay. Hindi siya gumagawa ng masama, hindi siya gumagawa ng mabuti. Namatay siya. At higit sa lahat, nung na-realize niya, pag-isip niya, nakita niya, maliwanag. Sabi ng businessman, sino ka? Kasi may authority siya mayaman siya Sabi ng kausap niya, ako di San Pedro. Talaga? Tingin siya. Ano doon? Impyerno doon. Sabi ng kausap niya, mainit doon. So, sabi niya, mainit. Nag-isip siya. Sige, sabi niya, lipat ako doon. Ayoko dito. No? Ano mangyayari kausap niya? Pwede to Saan kausap niya? Sige, lipat ako doon. Gusto ko doon, mainit. Sabi niya, mas maganda ron. So, nagtaka naman kausap niya. Sabi niya, bakit gusto mo doon? Siyempre, ako businessman. Ako tinda, stupid doon. No? So, ganun, no? So, ganun nakabisi yung tao sa mundo ngayon. No?
Ang tao, ang kabataan, ang individual, nakatingin sa material na bagay. No? Hindi niya nare-realize na nasa magandang kalagayan na siya. Mas pinipili pa niya doon kasi may benepisyo siya. Amen? Amen, no? So, mas pinili niya yung impyerno kaysa sa langit. Bakit? Magtitinda siya ng ice candy. May kita siya ron. Sa langit siya makapagpunta ng ice candy. Siya makapagpunta ng ice tubig. Kasi paramit niya eh. Maganda na eh. So, ganun po mga youth. So, yun yung gusto ko ipaalala sa atin ng daigdig na to ng mga kapatid. So, bago natin ipakilala si Kristo sa buhay natin, bago natin ipakilala yung purpose natin sa lugar na ito, gusto natin na umpisahan natin sa panalangin lahat ng ating gagawin. Handa na po ba tayo? Tayo po manalangin. Ama, maraming salamat sa biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kabataang ito. Maraming salamat, Panginoon, na hindi ito aksidente. Maraming salamat, Panginoon, na yung mga paa namin, mga paa ng kabataan ito, Panginoon, na ginamit mo ay may purpose. Hindi sila, Panginoon, na nilalang na walang purpose. Pagkat sabi mo, Panginoon, lahat ng bagay na nilalang ay may kaakibat na purpose. At ang purpose namin, Panginoon, ay magliwanag ang mga kabataan ito, Panginoon, ay magliwanag, Panginoon, magamit mo sa iyong kalulatian. At ang mga kabataan ito, Panginoon, ay wisdom, Panginoon, na ang karunungan mo, Panginoon, ang lalagi sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Pagamat, Panginoon, gusto namin pumunta sa mga lugar na masaya, malamig, pero sa lugar na ito, kayo ang kakaharapin namin. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus at magsabi ng Amen! Amen! Sunod po mga kapatid, no? Yun yung pinaka-purpose natin dito. By the way, Kuya Nick. No, Nick. Napakatipid nung pangalan ko, no? So, pwede nyo tawagin for short, Nicanor. So, yun Nick. Kasi na-expect nung parents ko na ang lalabas na nanay ko is babae. So, buntis pa lang nanay ko, kinakausap ako ng mga parents ko, ganyan. Yung lumabas, lalaki. So, natuloy pa rin yung paghihingi ko. Pero ang pangalan ko talaga, Honorio Ugarte. Sagwa, no? Pero yun na yun talaga. So, yun po ang kapatid na I'm Kuya welcome kayo dito sa Living Christ Church. Kaya nga sabi natin, pinapakilala namin ang anim na letra, which is our Christ, the Living Christ Church. Wala kaming pakialam kung ano yung relihiyo na pinapasukan ninyo, kung ano yung simbahan na pinapasukan ninyo, pero ang ina-approach namin na ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang purpose natin sa lugar na ito. No? Pag-uusapan natin mga kapatid, no? Pag-ibig. So, napakalawak pag sinabi natin pag-ibig. Ano ba yung pag-ibig? No? So, pag sinabi natin pag-ibig, napakaraming branches ng pag-ibig. Napakarami. No? Pag ang isang pag-ibig nilagay ko sa university, di ba? Piling to the boys lahat. No? Piling to the boys. Pag ang pag-ibig nilagay mo sa isang tahanan, ibang level yun. No? Pag ang pag-ibig nilagay mo sa isang magkaibigan, ibang level. Pag ang pag-ibig nilagay mo sa church, mas ibang level. So, iba-ibang level ang pag-ibig. Sino yung natin sa Revelation chapter? Sabi nga, ang pag-ibig, kumusta na yung ating unang pag-ibig? No, mga kapatid? Pag sinabi natin pag-ibig, wow! Sasabihin natin, ano bang pag-ibig, Kuya Nen? Sasabihin natin. So, napakarami. Unang-una, kung pag-uusapan natin, pag-aaralan natin ng pag-ibig, napakaraming klaseng pag-ibig. Unang-una, Biblia, Storge, Ludos, Eros, Agape. Pamilyar pa kayo? O, hindi kayo pamilyar. Ganon yung branches ng pag-ibig. Kasi ang pag-ibig hindi natin pwede i-apply sa lahat ng bagay. May mga specific na pag-ibig na pwede natin i-apply sa ating buhay. Ano ba? Pag sinabi natin Philia lang, Philia, P-H-I-L-I-A. Ang sabi dito, malalim na pagmamahal ng magkaibigan. Ibig ng magkaibigan. Philia.
So yan po, kung may kaibigan kayo, best friend, ang tawag sa pag-ibig na nabubuo sa inyo, philia. No, mga kapatid, alam niyo na. Philia. No? Storge, love, pagmamahal na natural. Gaya ng pagmamahal ng magulang sa anak o pagmamahal sa pamilya. So magkaibang level po mga kapatid, no? Magkaibang level, pero pare-pareho silang pag-ibig. Ludos, mapaglaro o flirty na pag-ibig. Madalas nararamdaman sa simula ng relasyon. Yung mga tikay-tikay, no? Yan nakaka-relate yung napakaraming mga bata, no? Pag sinabi natin ludos, tikay, no? Pag nakita mo pa lang yung isang opposite sex mo, no? Sasabihin, ang gwapo naman yun, no? Hindi mo na makalimutan. No? 5 seconds parang kalong nagkita, hindi mo na siya makalimutan. Kahit nakasombrero siya. Tapos tandang-tanda mo yung suot niya kulay green. No? After 10 seconds, hahanapin mo na siya. No? Ludos. After 15 seconds, lilingunin mo na siya, nasaan na siya. So, 18 seconds, tatayo ka na para hanapin siya. Tapos pag nagkita uli ang mga mata nyo, doon nyo yung maramdaman na may spark. Sabay sasabihin nyo, ate, kanin pa. Doon mo marirealize na nasa hinakala mo yung nag-serve ng kanin, no? Pag mga ganyan mga usapan talaga pilit-pilit kayo, no? Pero sa totoo lang, hahanapin yung nag-serve ng kanin sa inasal dahil kaan Christ kayo, no? Hindi dahil sa pilit-pilit kayo doon, no? So, ganun po mga kapatid, no? Yung sinasabi natin ludos, no? Ikay, so doon nagsisimula yung bling-bling, tapos marirealize mo nasa loob ka pala namang inasal. So, hindi pala yun, no, mga kapatid. So, ano pa? Eros, saan sabihin ito? Romantikong pag-ibig na puno ng physical na attraction at pagnanasa. So, yun po yung pag-ibig ng mag-relasyon, mga kapatid. No? Ano? Iulit? Eros. So, isang uri ng pag-ibig. Next, agape, love. Ito ang pinakamataas na uri ng pag-ibig, walang kondisyon, wagas, at may sakripisyo, madalas inuugnay sa pagmamahal ng Diyos. Ito yung dahilan kung bakit tayo nandito. Ito yung dahilan kung bakit hindi sayang yung oras ninyo. Ito yung dahilan kung nag-effort kayong pumunta dito, pero sa totoo lang, paglabas ninyo ng bulwagang ito, yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, dadalhin ninyo sa mga bahay ninyo. Yung biyaya ng Diyos, dadalhin ninyo at lalasapin ang mga magulang ninyo. Yung pag-ibig ng Diyos, lalasapin nyo yan. Gagamitin nyo yan. Wisdom sa pag-aaral ninyo. Amen? Walang pwedeng magbigay ng wisdom kundi ang ating Panginoong Jesus. Sinong estudyante dito? O halos lahat, no? Napakaswerte ninyo. Bakit? Bakit kayo swerte? Napakaraming gustong pag-aaral, hindi makapag-aaral. And yet, estudyante kayo. That's the will of God. Perfection. Perfecto ang plano ng Diyos, no? Mga kapatid, kung nandito kayo, i-appreciate ninyo, ipagpasalamat ninyo sa magulang ninyo kung ano yung meron kayo. Ano man yung estado ng buhay ninyo. Mahirap, mayaman, may kaya, napakayaman, iloob ng Diyos na perfecto ang buhay ninyo. Hindi nyo pwedeng sabihin, iplano yung buhay ninyo. No? Only God knows. Ang Diyos ang siyang magbibigay ng proteksyon, plano, at gabay sa ating lahat, mga kapatid. Amen? Naintindihan nyo ba yung gusto natin sabihin? Amen, no? So, yan yung purpose natin kung bakit tayo nandito. Hindi lang dahil sa youth gathering, no? Although youth gathering ito, pero Christ gathering, mga kapatid, ito yung pinaka-purpose natin, mga kapatid. Sabi sa Roma,
chapter 12, verse 2, sabi dito, do not conform to the pattern of this world by the renewing of your mind. Then, you will be able to test to approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect plan. Perpekto ang plano sa inyo. Hindi aksidente. Ganyan magplano ang Diyos sa mga kabataan. Hindi nila lang ang kabataan ng walang purpose. Bakit? Someday, isa sa inyo magiging senador. O tatawa kayo, pero hindi biro yan. Someday, magiging presidente ang isa sa inyo. Someday, doktor. No? Ganyan ka-perfecto ang Diyos. Magplano sa mga kabataan. Sa mga naghahanap, magsisikap ng kanyang kaluwalhatian. Sabi dito, Tagalogin natin, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo ng, sabi, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Huwag papatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos, no? Sabi, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Bakit? Ano ba yung sanlibutan? Kung sinabing sanlibutan, earth. Yung nilalakaran natin, itong mundo natin. Ano ba yung napapansin natin? No? Mahalang gasolina, mahalang bilihin, pamasahe, tuition fee. So, ganun po yung ating ginagalawan sa mundo ito. Hindi balanse yung mundo natin. Kaya nga, huwag tayong aayon sa mundong ito. Hindi tayo nakadesign dito. Hindi natin pwedeng yakapin yung gusto ng mundo. Ano ba yung gusto ng mundo? Manood kayo ng TV. Bata, at ibang kinuha, ni-rape. Dalagita, nakikita sa textmate, kinikap, pinatay. Yan yung mundo natin. Napakarumi, polluted. Pero sabi nga, di ba, ang mundo, si Satanas, yung kaaway, ang trabaho niya, magwasak, manira, at pumatay. Pero sabi, naparito ang anak ng tao, ang ating Kristo, upang bigyan ng tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yun yung bagay na gustong ibigay sa atin ang ating Panginoong Jesucristo, ng mga kapatid. Paano natin malaman ang kalooban ng Diyos, no? Paano ba natin malaman kung ang kalooban ng Diyos? Number 1, ang sabi, sa verse pa lang, sabi, do not conform this world. Huwag tayong makisalamuha. Huwag natin yakapin kung ano nakikita natin, mga kapatid. Pwede tayo ihalubilo, pero ang sabi sa atin ng kasulatan, makipaghalubilo kayo ng may pag-iingat. Kung hindi kayo mag-iingat, kapahamakan, mga kapatid. Hindi ba kayo awa sa parents ninyo? Buong buhay nila, di ba? Inuupo nila yung buhay nila, pagpawis, trabaho, para baka matapos, magkaroon kayo ng magandang future, and yet, yayakapin ninyo yung mundo, tapos mababalitaan ng nanay ninyo, ganun-ganun na lang. Hindi. Kaya nga, ang sinasabi ng Living Christ Church, yakapin ninyo yung turo, yung biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pa? Hindi sabi dito, hindi kung ano yung uso. Hindi kung ano yung trending. Maraming viral ngayon na hindi naman acceptable, mga kapatid. Ngayon, napakasimple buhay, napaka-special. Bakit? Dahil napaka-immoral na ng especially social media, mga kapatid. So, hindi masama ang social media kung gagamitin sa kabutihan. Gagamitin natin ito sa paglalaganap ng salita at pipili tayo doon na kung ano yung tama at mali, mga kapatid. Ano pa? Sabi dito, perpekto ang plano ng Diyos. Number 2, sabi, pangalawa, biblical mindset. Pag sinabi natin biblical mindset,
Ito yung mga paraan gusto ng Diyos na imay sa buhay natin. Kung minsan naboboring tayo, no? Pag sinabi natin biblical, nakaka-boring. Kasi bilang kabataan, no? Pag sinabi natin biblical, bata pa ako, hindi mo kailangan yan, no? Pero hindi nyo ba naisip, ang saligang batas natin naka-repair sa Biblia, no? Mga kapatid. So yun yung ating gustong ipaunawa sa lahat, mga kapatid. Mas priority natin ang Diyos. Dahil sa ikagaganda ng ating buhay, physically and spiritually, nasa banal na kasulatan, mga kapatid. Sabi dito, live according to God's will. No? According to God's will. Mamuhay tayo sa kung ano yung gusto ng Diyos. Kasi ninyo, may mga plano tayo. Tapos hindi natutuloy. Tapos galit na galit tayo. Tapos na-realize natin, oo nga no, mas maganda yung nangyari sa akin. So may mga ganong mga senaryo. Just because, meron tayong plano na mas maganda, pero mas maganda ang plano ng Diyos sa atin. No, mga kapatid? So ganun po mga kapatid, mamuhay tayo. Pag sinabi natin according to God's will, para tayong paro-paro. No? Saan ba nagsimula yung paro-paro? Sa pangit. Oh, saan ba nagsimula yung paro-paro? Di ba sa caterpillar na halos ayaw nating hawakan, na nakakadiri? Oh. Pag nakita ng mga kababaihan yan, tatakbo yan, i-ano mo, i-hagis mo yan, nakakadiri, basta, hindi malaman ko anong reaction. Pero, pag nagkaroon ng metamorphosis na bago, anong kalalabasan ng caterpillar? Napakagandang butterfly. No? Yung butterfly tumatakbo na, pero yung babae hinahabol pa niya yung butterfly sa ganda. So, ganun, di ba? Pero nung caterpillar pa lang siya, halos apakan, no? Nakakadiri yung itsura. So, ganun po mga kapatid, mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban ng Diyos, walang patutunguhan yan, kundi biyaya at tagumpay. So yun po mga kapatid, no? Ang sabi, unang Timoteo, chapter 4, verse 12, huwag mong hayaang hamaking ka, kabataan, youth. Huwag mong hayaan na hamakin ka dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga pananampalataya, sa iyong pananalita, sa iyong pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya at sa kalinisan. Ito ay isang tanyag na hamon sa mga kabataan na nagpapakita ng magandang halimbawa. No? Huwag mong hayaan, sabi, huwag mong hayaang hamakin ka dahil sa iyong kabataan. No? Huwag kang papayag, may purpose ka. Kung ikaw, nagre-reklamo dahil yung gusto mong skill, wala ka, meron kang skill na wala sa iba. May talino ka na wala sa iba. May purpose ka na wala sa iba. No? Hindi pwedeng pare-pareho tayo ng skill. Hindi pwedeng pare-pareho tayo ng talino. Hindi pwedeng lahat doktor. Hindi pwedeng lahat engineer. Hindi pwedeng lahat IT. So balance yung mundo. Kung hindi mo pa, sabi nga, kung hindi mo pa nag-discovery kung ano ka, hayaan mo ang Diyos ang magpakita sa iyo kung ano yung purpose mo dito sa mundo, mga kapatid. Wag! Ang kabataan, hindi yan nilalang na pahanbasahan. Kung minsan nanghihina tayo, mahirap lang kami. Yung tatay ko, construction worker lang. Yung nanay ko, housewife. So anong mangyayari sa buhay ko? No? So ganun yung iniisip. Talagang kawalan. Kung wala kang Christ sa buhay. Kawalan. Biruin mo, construction. Naunupahan ka pa ng bahay. Tapos, housewife. So, mawawalan ka talaga ng interes sa buhay. No? Pero, sabi ng Diyos, kung ikaw, wala kang magandang plano sa buhay mo, pues, ang Diyos may magandang plano sa buhay mo, sa nanay mo,
sa tatay mo, kapatid mo, at buong sambahayan mo. Ganon kumilos. Sabi nga, perfect will of God. Ganon magbigay ng biyaya ang Diyos. Sa kabila ng kawalan, may Kristo, may biyaya, may Christ na magbibigay sa atin ang ating pangangailangan, mga kapatid. Ecclesiastes 12:1, alalahanin mo ang mga lumikha sa iyo. So, Ecclesiastes chapter 12 verse 1, alalahanin mo ang lumikha sa panahon ng iyong kabataan. Bago dumating ang mga araw at taon at puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na malalasap ang kaligayahan. No? Anong gustong sabihin nung verse na to? Habang bata ka, mag-ipon ka. Anong iipunin mo? Pera? Hindi. Knowledge. Wisdom. Bakit? Bakit natin kailangan hindi sayangin yung pagiging bata natin? Dahil ang pagiging youth, ang pagiging bata, ang pagiging malakas ay may expiration. Darating at darating ang panahon na magkakaroon kayo ng pamilya. Darating at darating tatanda kayo. Darating at darating ang panahon na magiging lolo kayo. Pero, sabi nga, sa lugar na ito, sa oras na ito, bilang youth, kabataan, gamitin natin yung ating lakas, resources, talino sa paghahayag, maging magandang ehemplo ng mundo ito, at maging liwanag patungo sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Nag-guess niyo ba yung ibig sabihin? Amen! So walang bagay, no? Walang bagay na ginawa ang Diyos na walang purpose, especially para sa mga youth. Kaya nga, sabi nga natin, marami kaming invite, no? Kaya lang busy. Pero sabi ko nga, kung loloobin ng Diyos, siguro next, doble na kayo. Siguro next, aircon na rin ito kung loloobin ng Diyos, no? So, ganun kumilos ang ating Panginoon. At, next, ang sabi dito sa Efeso chapter 6, verse 1 to 3, sabi dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Sabi, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. Ano yung pangako? Ito yung kasunod. Giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Ito yung kauna-unahang utos na may pangako. Kung kayo, mamahalin ninyo yung inyong mga magulang, ang sabi, giginhawa ang inyong buhay, hahaba ang inyong buhay dito sa lupa. Mga kapatid. Kaya, kung may minsan naiisip natin, no, may mga anak pinapabayaan yung mga magulang. First, galit na galit ang Diyos, no? Biruin mo, pinaglihi ka 9 months. Tapos, yung kalahati ng buhay ng nanay mo nasa kamatayan, pinagbubuntis ka, pwedeng mamatay ang parents, ang nanay sa panganganak, no? Pero hindi alintana yung manilabas ka lang. And yet, hindi mo igagalang, i-respeto ang iyong magulang. Ang sabi ng ating Panginoon, sisiguraduhin ko, sisingilin kita pag ginawa mo yan. Pero kapag ang iyong magulang, minahal mo, nirespeto mo, ginawan ka ng masama, pero kabutihan pa rin ang ginawa mo, ang sabi, hahaba ang buhay mo dito sa lupa, giginhawa ang buhay mo dito sa lupa, no, mga kapatid. Ganun lang kasimple as a youth, no? Huwag na kayangin yung buhay natin, mga kapatid. Nandito tayo para marinig to. Nandito tayo para maisabuhay ito. Nandito tayo hindi para masayang yung oras natin. Kaya, sa oras na ito, ipagpasalamat natin sa Diyos, no? Na nagamit natin yung buhay natin.
nagamit natin yung lakas natin. Saan? Sa pakikinig, sa pagsamba, no? Sa pagtaas ng pangalan ng ating Kristo, no? Amen? May naiintindihan po ba ang lahat? Sige po, tayo po tayong lahat, mga kapatid. At muli po, sa pagtayo po natin, sana po, ano po yung ibigay po natin yung ating puso't isipan sa Panginoon. Inaas po natin yung ating kamay, mga kapatid. Sundan niyo po ako sa panalangin. Taas natin ang ating kamay, Panginoon. Sundan niyo po ako, Panginoon. Maraming salamat sa oras na ito, sa lugar na ito, na kami ay napunta. Hindi ito aksidente, kundi ito'y kalooban mo. Lord, tinatanggap kita bilang tagapagligtas ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, na sa iyong dugo, kami ay naligtas, sa iyong kamatayan, kami nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, na sa kabila ng aming mga karumihan, pagkakasala, patuloy mo kaming pinoprotektahan, patuloy ang iyong biyaya, patuloy ang iyong pagmamahal. Maraming salamat po. Kayo ang aming Diyos na sasambahin sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ng iyong anak ko si Kristo Jesus. Amen. Ako na po yung mga manalangin ng mga kapatid. Ama, maraming salamat sa biyaya, sa lugar na ito. Maraming salamat sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon, na sa kabila ng aming kabisihan, mga estudyante. Lord, palangin namin ang mga estudyante ito, ang mga batang ito, ay magningning, Panginoon, magliwanag, Panginoon, ang kanilang mga pangarap ng kanilang mga kulang, Panginoon, ay makamit. Maraming salamat, Panginoon. Basbasan niyo po ang mga kabataan ito na maggamit sa iyong kalwalatian. Basbasan niyo ang mga kabataan ito na hindi magtagumpay ang gawa ng kaaway. Basbasan niyo ang kabataan ito, bigyan niyo ng wisdom. Basbasan niyo ang kabataan ito, Panginoon, na maging kaaya-aya sa lipunan. Lord, maraming salamat. Kami ay nakatayo sa lugar na ito, hindi dahil kami malakas. Kami ay nakatayo sa lugar na ito, hindi dahil kami ay bata. Nakatayo kami dahil sa iyong biyaya. Maraming salamat, maging sa mga magulang ng mga batang ito. Pagpalain din po sila, ang kanilang mga sakit, karamdaman ay mawala. Ang gawa ng kaaway ay hindi magtagumpay sa mga magulang nila. Kanilang hanap buhay, trabaho ay magningning, at sa susunod na youth fellowship sa lugar na ito, Panginoon, dalangin namin na kami magkita-kita, Panginoon, at sabay-sabay ka namin papurihan. Maraming salamat sa pangalan ng iyong anak ko si Kristo Jesus at sabi lang, Amen. Ayan, amen. Lahat po ba nabusog sa salita ng Panginoon? Amen. Yan, meron tayong dalawang base, pampasigla lang po, no? Nakikita niyo ba yung may tatlo po dito? Anong color? May green, blue, yellow. Yan. Gumawa kayo dito ng tatlong linya. Dito si yellow, dito si blue, Ayan. dito si green. Mag-ipon na yung, hanapin yung mga color nyo. Hanapin yung mga kulay. Si yellow, si blue. Andyan si yellow, si green, si blue. Sino ka grupo ko? Mga green. Ito po si yellow. Green. Yellow. Ayan. Yellow. Sige, ipunin natin kung sino mga grupo natin. May ano lang tayo, may shirt game lang tayo para pampa-exercise ng tinol sa nakatawan natin. Ayan, hanapin niyo mga grupo nyo. Lapit-lapit kayo, mag-ipon kayo. Huwag kayong dikit-dikit. Ayan, hanapin nyo. Mga kakulay nyo. Ayan na, nag-ipon na yung ano dun, no? Isang batalyon na ba yan? Blue. Sino mga
Dito daw, green ako eh. Dito si yellow. Yung may mga name tag siya na may color, pumunta po dito sa harap. Yes. Yung may mga nagtag. Ayan, kuya, sabi ka ito. Ayaw na sumala, sige. May palaro tayo. May yelo ka niya sa gabi. Kaliwa. Okay na, nakagrupo na kayo. O, ano, ayan naman, naligo na sila. Self-di pa niya. Yan. Si Bal. Ako yung team leader ng yellow. Yung team leader ng blue. Si Sheena. Ito si Sheena. O yan, team leader ng green, si Jan Jan. So, first game natin. Ang first game, bakit ang tulad ng yellow? Oo. O sige, hatiin na lang natin. Sino pinakamarami blue? Oo ka naman yung mga yellow. Watcher, ayaw sumama. Ayaw na, yellow po. Yellow to, yung watcher, oh. Nagtatago yung isang asher. O yellow, punta ka doon. Sige. Ako doon. Ayan. Uy, blue. Punta ka dito. Bilangpin tayo. Baka na lang ito pampatupag-group. Ay, pang-exercise na natin to. Ayan. So ngayon, dahil ayaw sumali ng iba. Kaya magsimula na tayo. Pero dapat kasi timbang yung group eh. Ay, walang maglilid sa ano. Yung laro kasi natin. Tayo nga mag-video. Sige, buuin niyo yung group nyo. Ipapasa kaya na nyo, timbangin niyo muna yung group nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat alin din sa yellow, dapat alin din dito. Sobra dito, lipat yung isa. Sige, lipat yung isa. Kulang pa ng isa dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, blue ka pala. 1, 2, 3, 4, 5. O, dito naman yung kulang. Ay, kids. Sakto na kayo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya ni Totoy maglaro. O, dito kulang ng isa. Kulang ng isa dito. Hindi, pag umalis ka dyan, hindi na magtitimbang. O, sino yung isa? Ano? Pabilisan lang to eh. Mabilisan tong laro na to, promise. Sige, move out muna tayo ng isa. Okay na? Okay na? Dito si form ng isang linya dito. Isang linya lang. Yung grupo, form kayo ng isang linya. Bahala kayo kayo kung anong klaseng linya yung gagawin nyo. Pero dapat nakaharap dito, ah. Ayan na, naka-form na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bakit 6 yung blue? Ikaw wala mo dito. 1, 2, 3, 4, 5. Wala nga yung Kasi mga sabihin sa manalo. Bawat man, yan, mag-move out kami kasi alam namin yung mga words. So, may dali ang mangyayari dito. Ayan. So, naka-move, lipat na lang yung isa, apat, lima, lipat yung isa doon. Para matimbang natin. Grabe sa lumipat ni Kuya o ayaw niya kay Sheena. Sige na, lipat na yung gusto lumipat dun sa kabila, apat lang sila, oh. Ayan, lumipat na yung isa. Nagpaubaya na. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, okay na. Dito tayo, Adriana.
Ay, may mga sagapan sa daan. Madaya to. Dito na lang. Ay, dyan ka kayo ha. So ngayon, ang laro natin is Pass the Message Act version. Gets nyo? I-act nyo lang siya. Huwag mo sabihin yung word ha. I-act nyo siya. Pitro tayo ha. Wala mapapasa ng message na ibubulong niya. I-act nyo. Gets? Okay, first fight to. First fight. Una na kayo mapanalo. Okay? So, punta yung mga nasa unahan, punta sa akin dito. Pupunta. So, dito sa akin na. Okay ka lang. Dito sa akin yung yung sasakyan ko ng word, di ba? Paunahan to. Kapag nakuha niyo na yung word, takbo kayo kay Hana. Ha? Ay, alam ko na. Ate Hana, doon ka sa likod kasi yung pinakalas. Sila yung makakaget ng word para malapit na lang din tatakbo na lang sa'yo paunahan. Okay? Okay, ito yung word ha. Huwag, i-act nyo lang ha. Ito yung word ha. Besa na yan. Kasi madami. Kaya, madami. Dapat binuksan niyo pa. Okay, wait lang. Kapag sabi ko, play, punta kayo sa mga kabot nyo. Nga naman, kunti pa lang. Punta kayo. Pag sabi ko 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Go na ha. Okay, ready? I-act nyo lang ha. Okay, ready? 1. Doon kay Ate Hana sasabihin na pag nakuha nyo na yung word. I-act nyo lang yung word na yun. Dapat yung pinaka-exact word ha. Okay. Ready? In 3, 2, 1, go! I-act nyo na. Ano, gets nyo? I-act nyo. Nagpalit na. Hoy, kaklase nyo to, no? Mabilis siya magalit sa inyo. Ulit kayo, dito kayo sa akin. Okay, lapit kayo ulit sa akin. I-act nyo lang, ito yung mechanics. Kapag nakuha nyo sa akin yung word, pag nagbilang pag-play na, i-act nyo lang sa kasunod nyo. And baka na sila kung anong word yung mga matisip nila. Ha? Okay, related siya sa mga things. Mga bagay lang naman siya. Okay? Punta sa akin yung tatlo. Okay. Uy, bakit thing na? Okay, sabihin ko lang. Ano yung wow? Nandito lang wow. Oo, mga tabako. Okay, ready na? And 3, papunta na. 3, 2, 1. Action. Go! Sige, ako. Ano yun? Sabihin nyo, sabihin ko sa akin. Sabihin mo sa akin, ano yun? Sige. 1 point sa blue team. Ay, blue team ba? Yellow team. 1 point na yung yellow team. Galingan nyo. Oh, cheating po ah. Bawal po sabihin. Oo. Actually, madali lang. Oh, isa na mga representative. Lapit sa akin yung another one of representative. Diba naman? Okay, lapit. Lapit! Ba isa pa, kulang sa yellow team. Ayan. Ako yung isa kasi kakain. Okay. And 3, 2, 1, play!
intro. Lapit sa akin, another representative. Yung magaling. Yung magaling mag-act. Hindi ko mahihirapan kayo dito eh. Ready na? Dapat makuha niyo yung exact word pagdating kay Ate Hana. And 3, lapit kayo sa mga kikuyo. Huwag mo na sasabihin ha. Okay, ready? 1, 2, 3. Oh, bad boy. Ano daw? Ano daw sabi? Hagdanan. Oh, 2, 0, 1. Magaling. Okay, another representative dito. Tatlo. Ready na? Oo, ready na. Ready? 1, 2, 3, go! Wow, ang point na si Gina! 2-1-1. 2-1-1 na. Dito ka na kuya. Para okay. Another 3, another 3, another 3. Pag naka-free na sila JL, sila na panalo. First 5 na eh. Oh, first 3 lang daw ah. Last chance na to. Dito. Oh, wag mo yan. Wag go! Bilis! Yung nasa pinakalikod na yung anak mo. Ano yung nakarating na message sa'yo? Tama! Sino yung ako na nasabi sa'yo? Wait lang, para paatas din. Pinalitan ko kasi yung word kasi may... Sige, ulit tayo. Oh, for last time. Kaya pala hindi ka lang hindi. Magbuka daw! Ulit! So ngayon may plot twist tayo. Talikod kayo lahat, talikod. Yung kaharap lang yung pagbibigyan ng act ha. Yung kapag inalabit ka, tsaka ka magharap ha. Tsaka ka humarap kapag inalabit ka para walang dayan, para walang Don't use the last chance. Yes. Kaya ano yung team? Ito yung word. Ate, Ana. Oh, kaya mo yan.
O, bibilang ako. Talikod lang kayo. Talikod lang kayo. And 3, kung sino yung kinalapit, yun lang yung naharap ha. And 3, 2, 1, go! Oh, pagkakarap. Flower. Bintana. Open. Cruise. Open. Okay. Bakit? Okay. Libro? Size? Bible? Yan! Yellow team! Sino nanalo? Na parang mga sarap-sarap ng premyo last game na lang, bawi. Ay, wala na, last game na, wala na. Ayan na. Order tayo ng ano So yun, may nanalo pero kalam nyo naman Mamaya sarap yung ng premyo. presentation prize. Mamaya yung prize nyo. So ngayon, ano na Tapos natin? pag kayo ng group circle lang, mas kakain. Yung mga ka-group nyo, punta kayo sa ka-group nyo, for mag-circle lang tayo. Ha? Ikot lang kayo sa ka-group nyo, and mag-get to know each other na din tayo pang habang kumakain. Ha? Sige na, punta naman sa mga ka-group nyo. Dito yung isang group, doon yung isang group. Basta iwalay. Ayan, dilalanin niyo yung mga grupo nyo. Para naman may kilala kayo this time. May kilala kayo sa last moment natin dito. Ayan. Asa rin yung iba? Sama na kayo sa grupo nyo. Ayun, no? Ayan na, punta na kayo sa mga grupo nyo. So, ayun. Sigala po si Pastor dito po para po sa closing prayer po. Wait lang, magpe-pray tayo. Tayo ay tumayo. Tandaan natin na pangalan sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Isang palagay ng Diyos, aming Ama. Salamat, Panginoon, sa mga kabataan ito. Narito, Panginoon. Ito, Panginoon, ay isang aksidente na napunta sila dito, Panginoon. Bakit ito ay yung kalooban at ito ay layunin sa kanilang mga buhay. Kailangan ko, Panginoon, na pagkalain mo sila spiritually, Panginoon, financially, physically, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang pag-uwi, sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Nawa, Panginoon, pag-ibig kapayapaan sa malubong sa kanila. Pag-iwalangin mo sila, Panginoon, katulad ng isang ilawan. Lagi namin, Panginoon, sa aming kasangkatan ng Panginoon, wala, ingatan mo ito kami, nilay sa ng pamamahan, pag-ibig kapayapaan, at sumalubong sa aming mga tahanan. Salamat, Ama, sa aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan na. Ready na ba kayong kain? Ayaw pa. Sige na, huwag na kayo kumain. Ayan, kilalanin niyo po na mga kasama nyo. Kilalanin niyo yung binuka namin group, sayang naman yan. Ayan. Sige na, Si Joy. kung ano si Kuya, mga bata. Pero ako yung mga kasama niyo dito. Sige na, kilalanin niyo yung mga kasama nyo. Asan sila? Joy wala? Kami na